Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Unti-unti ngayon na naglalabas yung iba ng kanilang mga pahayag na hindi raw yung totoo, so yung allegation na yan, ay sina Representative Roman Romulo at Michael Vargas ng Pasig, Nicanor Briones ng AGA Party List, Arjo Atayde ng Quezon City, Marcelino Teodoro ng Marikina, Reynante Arrogancia ng Quezon Province, maging sina House Speaker at Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico, pati si DPWH District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan 1st District, former USEC ng Office of the Presidential Assistant of the Visayas, Terence Calatrava. Ang nasabi dito ni na Pacifico Curly Discaya at Sara Discaya, yung ilan daw sa mga ito, meron daw bagman, meron daw kausap na kakilala raw o kaibigan na binabanggit yung pangalan nitong mga kongresista, kaya raw niningil ng kanilang komisyon. Yung ilan sa ito, in cash daw binibigay o kaya naman by ledger. Kaya nais din ngayon ng komite na makita o maipresenta raw itong mga ledger para raw makita kung totoo nga ba yung sinasabing pag-aabot ng komisyon. Matapos yung mga pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, ayun, tudo-tanggi na yung mga pinangalan ng mga kongresista at mga officials ng DPWH. Ang ilan sa mga alam natin na mga pinangalanan ngayon naglabas na ng mga statements. Unang-una mismo si Martin Romualdez, ang speaker ng Kamara. Sabi ni Martin Romualdez, hindi niya magagawa yun. Saka hindi niya mapapayagan na siya'y humingi ng manginabang ng bribe. Sabi niya, hindi siya hihingi ng suhol. Kung mayroon man daw gumagamit ng pangalan niya, hindi niya alam yun. Sabi ni Romualdez. Ano daw yun? Malisyoso daw yung mga pag-name drop ng mag-asawang Diskaya. Ganon din yung statement ni Romulo, ni Congressman Romulo ng Pasig. Hindi raw totoo yun. Ganon din ni Congressman Madrona ng Romblon, si Congressman Tariela ng Occidental Mindoro. Si dating Congresswoman Robes na ngayon ay mayor na ng San Jose del Monte. Kung sino man gumagamit ng pangalan ko, mangilabot naman kayo. Ang ganda na daw ng mga proyekto ang ganda na daw ng San Jose del Monte. Bakit daw sasabihin mo may mga doon, may mga ghost projects? Yan ang sabi ni Robes. Sabi naman ni Congressman Leandro Jesus Madrona, I strongly deny the statement of Diskaya. To my recollection, wala akong project sa kanya. So anong basihan ng sinabi niyang pagbigay niya sa akin? I heard he bidded on project sa aming budget sa Romblon. Pero I have no hand in knowledge on how he pays those involved. Yan. Si Representative Leody Tariela, Occidental Mindoro, sabi niya, mariin po nating pinabubulaanan ang mga naging pahayag ni Mr. Pacifico Diskaya sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-uugnay sa atin sa mga maanumalyang flood control project. Wala po akong tinatanggap na anumang pera o pabor mula kay Mr. Diskaya. Actually, mayroon pang mga iba. Halimbawa, medyo masintimento yung reaksyon ni Maine Mendoza. Si Maine Mendoza, yung artista ng Itbulaga. Sabi ni Maine Mendoza, nakakalungkot naman. Kasi pinangalanan kasi yung asawa niya, yung asawa niya si Arjo Atayde kasama sa pinangalanan. Isa sa mga pinangalanan si Arjo Atayde. Kaya medyo masama yung loob ni Anyway, normal naman yan na magdidinay ang mga ito. Siyempre lilinisin nila mga pangalan nila. Pero sabi nila kakasuhan daw nila si Diskaya. Abangan natin. Pero yon yung sabi ng mga ng mga kongresistang ito, hindi. Ganon din yung mga yung regional director ng DPWH ang Region 5. Hindi rin daw totoo yon, kasinungalingan daw yon. I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So, that's all, sir. Wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? Ganun din yung controversial na district engineer ng Bulacan. Nabanggit din ni Diskaya yun. Yun yung taga-kolekta sa kanya.
Meron Engineer JP Alcantara Mendoza. nandyan. Yeah. Engineer Alcantara, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, I respectfully deny po, Your Honor. Ano na din, dininay niya rin, hindi raw siya tumanggap ng pera galing kay Diskaya. Hindi raw siya kung nagkolekta dito. Anyway, yung mga denial, ano yan, mahinang defense yan. Kailangan may patunay sila na hindi totoo. Kasi denial is a weak defense. Ang prinsipyo namin sa evidence, denial is a weak defense. Natural, ang depensa mo yung mag-deny. O anong testigo, anong ebidensya mo na hindi nga totoo? Yan yun. Kaya ano yan. Anyway, bangan natin. Marami pang susunod dyan. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at Ed sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of AGA Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Bunyog!
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.